And speaking of pagpasasalamat, gustong-gusto ko rin ho magpasalamat sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ sa SMNI. Saludo! Lagi naman saludo. silang Laging, ganyan. nakita natin sila nung 2022 pa lang. Tapos yung hakbang ng Maysog, yung naging problema nyo po nung talagang kinubkob, sinalbahe ang KOJC compound. At nagpatuloy po kayo sa suporta nyo sa hakbang ng Maysog, higit lalo dito sa kampanya ng Duterte na kahit kailan hindi kayo nagpabaya at hindi kayo nagdamot. Yung mga ginagamit doon sa production, sa sound system. Hindi yung production people, yung mga volunteer, yung mga kumakanta, yung MC, lahat, pati yung mga pagkain na binibigay nila sa natural, di ba? Papakainin mo yung mga tao mo yung sa production, pati yung mga bisita. Saludo sa inyo at ang laking bagay ninyo sa PDP. Ako na nagsasabi. Ang laking bagay nyo sa Duterte at hindi namin kayo nakitaan ng pagdadamot. At yung resulta ng mga ginagawa nilang hirap, pagod, at saka yung combined ng kung anong skills meron sila, Marlon, hindi siya, talagang maganda siyang tingnan. Yun na lang PDP na na meeting the advance natin sa Liwasang Bonifacio, Marlon. Yun talagang stage na kung paano ang entrada ng ating mga kandidato, no? Iba, talagang iba. Nakakabilib. Marlon, ito lang, na-open ko na. Yung team sa side ni Mayor Isko na tumulong talaga sa atin na makapag-coordinate. Oo nga, actually nagpapa-shoutout. After kong humingi ng dispensa nga na hindi nga kayang abutin, pinapasabi nila na number 1 sa kanila at sa family nila si Senator AVR. Wow, tapos pa-shoutout na lang sa sa next content ng Third Floor Studio sa ating mga doctors Randy and Dr. Rita Baradi. Wow, maraming salamat Maraming salamat po sa inyo. Shout At syempre sa pag-unawang ibinigay po ninyo, maraming salamat po. At sana po sa gagawin nating malaking hakbang at isang makakbang ng maisog sa Lunes bukas, Marlon, matantosan ho natin ang pangalang mga nararapat maglingkod sa ating bansa. Actually, hindi lang basta hakbang ng Maysog. Hakbang ng tunay na may pagmamahal sa bayan. Yeah. It takes Marlon, it takes courage to love this country. Higit lalo kung ganito ka-abusado at ganito yung ginagawang panggigipit ng gobyernong ito sa kanilang mga kritiko, no? At kailangan talaga na isa kang Maysog at kailangan mangibabaw sa pagiging Maysog mo yung pagmamahal mo sa Pilipinas. O yan, Marlon, nabanggit mo yung pagiging abusado. Ano ba ang unang-unang inaabuso sa ating inang bayan? Ang kanyang resources, di ba? At ang kanyang kaban, ang pera na meron ang bansang ito para mapanatiling mapayapa ang ating mahal na Pilipinas. Nasa balita kagabi, Marlon, 400 million. Anong gagawin mo dun? One day before the election or saan nasabat yan? Nasabat sa Cebu, Marlon. So gagamitin sa vote buying? Hindi, sige, pwede nating isipin na ganyan. It's a developing story, no? Pwede nating isipin ganyan because yung timing, Marlon. Bakit? Yung mga taong involved, may foreigners, merong mga Pinoy. Syempre, paano mo ito dinala sa sa Cebu? Dumaan ka sa airport. Buti na lang, meron pa rin mga matitinong tao na nagtatrabaho sa mga airport na ganyan, Marlon, para i-report talaga. So, para saan ang 400? Sino yung mga hinuli? 11 yung dapat pa-background check yan. Kasi malay natin kung diversionary tactics yan. Huwag natin kalimutan yung galing mo sa ganyan. Huwag natin kalimutan yung tonelada shabs na nakuha sa Alitagtag. Tonelada po yun. At bilyon ang halaga. Bilyon ang halaga noon. At diniklara nila na biggest yun. Ano na nangyari? Biggest by drug? Oo, drug. D-buy bust. Oo. Biggest D-buy bust. Tapos, the following day, they declared a certain number of tons nung nasabat na mga substance, Marlon. And then the following day, nabawasan na. Binawasan na, Oo. Doon pala nagkaroon na ng dagdag bawas? Doon pala may dagdag bawas na. Wala pang election. Usually, ang dagdag bawas nasa Actually, bilangan. Wala nang dagdag. Hindi, ang Puro dagdag bawas bawas kasi nasa bilangan. So, yun quantity yun. So, binawas. Marlon, ang ibinawas yung mga good materials, good substance. Ang naiwan yung mga nangingitim na. At yung amount, yung kilo ng mga nabawasan doon, hindi basta-basta pag i-convert mo sa peso. Pag naibenta na sa kalsada o yung tinatawag na street value pag kinumpara mo. Marlon, eto sa SMNI, iba talaga pag nagulat ang SMNI, no? Nasa siyam na banyaga ang sangkot ng masabat ang naturang pera. Bukod sa mga banyaga, mayroon pang 2 Pinoy na kasama na may dala ng pera. Sa initial na investigasyon patungong Maynila raw ang mga suspect, lulan ng isang chartered flight. Paninong replano yan? Ay, ang magandang tanong din dyan, Marlon, no? Ito ba ay the same plane kung saan sinakay ang kinidnap na mahal nating Tatay Digong? Magandang tanong yan, Pamela. Magandang tanong yan, Kasi dapat, di ba may mga may mga papeles? Kasi kung chartered, this is owned privately by someone, no? Kung gusto nila talagang investigahan ang issue ng pera na to, Marlon, sisimulan mo sa sino ang nagbayad ng chartered flight,
kanino ang eroplanong ginamit. Kasi Marlon, hindi ka naman basta-basta parang sa daan, nakalsada sa taxi na maghe-hail ka ng papara ka ng taxi para lumapag dyan ng eroplano. Sa madaling sabi, hindi ka rin basta-basta entertaining ng mga yan. Kung Organize putyo-putyo ka yan. lang, di ba? Correct. Oo. Kasi you should have the capacity to pay. Correct. And obviously, they can pay because they have 400 million. And what is 400 million for? Pambayad ng Malaki-laking pera yun, Pam. grocery. Alam mo, kagabi, yung kahapon, nung nakita ko nag-uusap yung dalawang magaling na tao, dalawang matalino, tama yung napag-usapan nila. Nasa panahon ngayon, hindi na basta-basta milyon ang korupsyon. Sa panahon ngayon, ang korupsyon at ang arigluhan sa pamahalaan ay umaabot na ng daang milyon o bilyon. Grabe, no? Kagabi kaya Marlon, may mga nagapang kaya. Usually, di ba? Malamang. Last day of the Malamang. campaign, Malamang. may mga ginagapang. Malamang, ang pinaka-latest na narinig ko, ang bilihan ng boto sa ilang probinsya, bawat isang botante ay 20,000 pesos. So kung 5 kayong botante sa isang bahay, that's 100,000 pesos. Pamela. Per individual, hindi per house, family. per Hindi per family. family. Meron naman, Wow. meron naman ang pinaka lowest 3,000. And shout out sa mga kasambahay ko. Nabigyan ba? Kinuha? Hindi, mga umuwi. Oh. Yung tao ko sa farm, umuwi ng probinsya. Yung kasambahay, umuwi rin ng probinsya. Yung isa kasambahay, umuwi rin ng probinsya. Alam mo, dahil nga sa vote buying. Vote. So hindi mo na sila, Masisisi, hindi mo maaawat. Dahil unang-una, yun na rin ang pagkakataon nila na makasama nila yung pamilya nila. Tapos parang reunion nila yun. Siyempre sila mga nagtatrabaho sa Maynila. Magkikita-kita sila ron. Na sabi ko nga, mas excited pa kayong umuwi pag election kaysa Pasko. Kasi sir, sa Pasko, Ikaw ang namimigay. gagastos daw sila. Oh. Sa election, Sila ang gagastos nga sila, binibigyan. binibigyan naman Oo, sila. oo, Tapos oo. yung iba pang sagot pa pamasahe. Talaga? Sa Ganyan, Abra nga daw, 15K. Maraming makaka-relate dito. Maraming makaka-relate dito. Yung may mga mababait na kasambahay sa kanilang bahay. Marami akong makaka-relate niya na mga nag-uuwian talaga ng probinsya. Dahil gano'n ang arigluhan. Sa amin naman, Marlon, ito, full transparency, nakakatanggap din naman sila. At kinukuha nila. Sinasabi ko, kunin ninyo. Pera ninyo yan. Pero hindi para paghirapan ninyo, napipilahan nyo pa. Kasi may mga nag-house to house. Kapag nag-house to house, may sobreng ka ano. Yung sobre, ang laman nun, Marlon, mga sample ballots at saka kung anong campaign materials meron sila. Pero if you dig into it, nandun na yung, nandun na yung 500 pesos. 500 pesos. Small time. Very small, no? Ang cheap ng politiko sa inyo. Actually, gusto nga kitang i-call out eh. Christy Angeles, grabe ka naman. 500. Baka nabukula pala ng operator yan. Baka talaga 1.5 yan. Binulsa yung 1,000. Yung 500 lang binigay sa botante. Pero may pattern yung Marlon, no? Yung Yung- pagiging makati ng mga kamay ng mga taong ito, no? Yung dapat nga na ayuda ng 5,000 pesos, Marlon, dumarating Ganyan yun sa maraming tao, 1,500 na lang, 2,000 na lang. Ganyan kabulok yung sistema. Oo. No? Ma'am, alam mo ba, maraming klase ng vote buying. Hindi lang ganyan yung yung vote buying, yung literal na bibigyan ka tapos kasama yung sample ballot. Meron pang vote buying na actually hindi siya pandaraya, paraan ng pandaraya. Ang gagawin nila, pag alam nila na ang pamilyang ito ay hindi boboto na pabor sa kanilang mga kandidato, sasabihan na lang nila na wag na kayo lumabas ng bahay. Kung ayaw nyo may mangyaring masama sa inyo. May pananakot May pa. pananakot na yun. Ano ba yan? Binibenta ninyo ang mga... Hindi nga nila binenta yung kanilang mga sarili para tumanggap ng pera. Mauobligan na lang silang hindi lumabas ng bahay para bumoto dahil sa takot na may gawing masama sa kanila yung hindi nila kursunadang politiko. Kaya marami, Marlon, ang nananahimik dahil din sa pananakot na ginagawa ng mga mga kandidatong yan, no? Marami na rin naman, Marlon, yung nawalan ng buhay dahil along the process of campaigning, doon nakikita yung kainitan ba sa kanilang campaign na kailangan na lang yung iba magpatumba ng isa para sila ang umangat. Yung lagi kong sinasabi, no, you cannot shine by keeping the light of others dim. No, hindi pwedeng ganun. Bakit lagi ba tayong walang patas na laban sa politika, Marlon? No? Ganyan dapat kabulok lagi ganyan kabulok yung mga politiko natin. At kaya nga may isang attorney Vic Rodriguez na lumalabas na bagong mukha, bagong politika at bagong personalidad na sa taong bayan yun. Kung ayaw pa rin nila talaga ng pagbabago, wala na tayong magagawa. Sino ang mga bago, Marlon? No? Tingnan mo, sa PDP lineup, nandyan ang, unang-una, syempre, ang Attorney Vic Attorney Rodriguez. Nandyan din ang isang Pastor Apollo Kibuloy, Marlon, na meron ng blueprint ng kanyang achievement, no? Within his community. Sobra. Diba? Kung kaya mo, ako, I always say, there is always a thin line between your professional career and your personal life. Kung sa personal na kanyang pamumuhay, sa kanyang sariling komunidad, no? Nagkaroon siya ng isang kingdom na para na rin siyang, paraiso, Marlon, no? Kaya niyang gawin sa Pilipinas Actually, to. Pam, yung kari ano yun, yung churches na yun. Hindi po nakapangalan lahat yun kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa kingdom nakapangalan yun. Oo. Ibig sabihin, hindi siya ganun, hindi siya sakim na tao kasi kung sakim siyang tao, yung pera ng kanilang grupo nakapangalan lamang sa kanyang sarili. Hindi.
nakapangalan po ito sa mismong KOJC. Alam mo Marlon, ang ano pang nakakabilib sa kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Ang suporta niya sa kanyang mga anong tawag sa ganun? Yung flock. Mga workers ang Oo, gamit yan, yung nila, mga workers. yung mga kasama niyang yan sa kingdom na yan. Ang support niya, alam mo Marlon, kung ano, from womb to To tomb. tomb. Grabe yun. Ay, grabe. Dapat ganyan din ano no? Dapat ganyan din ang tungkulin ng pamahalaan at ng estado, no? Mula ipinagbubuntis pa lang ang isang bata, dapat yung suportado na ng gobyerno hanggang sa sunduin Huling, sila. Hanggang sunduin sila ng dakilang manunubos, dapat bigyan sila ng maayos, disente at alam mo yun, makataong libing. Ang mga Pilipino ba, pwede nating tawaging manunubos din, Marlon? Although hindi dakila dahil alam lang natin na isa lang ang supreme being, no? Yung tayo ba na butante, dapat mas malakas ang kapangyarihan natin sa mga taong inuluklok natin. Ang mga botante ang ituturing na manunubos sa mismong araw ng halalan. Yes, at yan bukas, tayo ay maniningil. Babalikan natin ang kanilang mga sinumpaan at mga pangakong binitiwan. Kung ito ba ay nagawa na. Ito ay, this applies to the re-electionist, Marlon, no? Na bakit ka nandyan na naman, pinapangako mo na naman. Kasi napanood ko, Marlon, ang interview ng isang boy abunda kay Senator Amy Marcos, kung saan ipinapangako na naman niya ang mga specialty hospitals. Lagi niyang sinasabi na ito ay legasiya ng kanyang ina at ng kanyang ama nung sila ay nanunungkulan nung panahon ng martial law. Pwede ba sumagot? Sandali lang, ilatag natin para masagot mo ng todo at sumasabog ang iyong puso. Inilalatag na naman niya yung specialty hospitals na yan and all nung panahon ng kanyang mga magulang and things. Nakailang termino ka na ba bilang isang senador? Nakailang termino ka na as local official, Marlon? Pero hanggang ngayon, pinapangako mo ang specialty hospital na ang PGH nga hindi nyo maayos. Ang kidney, ano yung kidney hospital natin? National NKTI? Kidney Transplant. NKTI, Transplant Institute. Ayan, na hindi ninyo May maayos. magulo rito. Children's Hospital hindi nyo maayos. Babati yata yung anak ko sa ilalim ng May ng Happy Mother's Day, Mami Pami. Dali Tayo. Ayan. Sige. Wait lang. I told you always not to bark. In the dark. Ang bigat na po kasi ni Laila. Laila, say Lai. Happy Mother's Day. Ano number mo, Lai? 56. Nga. Laila. Hindi ka muna, Lai. Sige na, baba. Teka lang. Sige. Maano din itong tito ng magagawaing tito talaga na. Balik tayo kay Ivy. Balik tayo kay Ivy. Ayun, sige, sagutin mo. Naka 6 years siya, Pam. Oh, 6 years sa 6 senador. years, Marlon. So, Mahirap bang ibigay yun? Alam mo, In Pam, 6 years? hanapin natin sa kanya, meron ka bang, doon sa 6 na taon, kasi hirap naman talaga magpasa ng isang panukalang batas. Meron ka bang isinumiting panukalang batas patungkol doon sa sinasabi mong specialty hospital? Diba? Pag meron ka, edi ilatag mo ngayon. Bakit hindi naisulong yan? At bakit hindi napagtibay yan? Sino-sino ba ang mga kapwa mo mambabatas, senador at kongresista ang tumutol para mapagtibay yan? Pero kung wala kang nailatag na kahit isa man lang na panukala patungkol dyan sa sinasabi mong pampublikong pagamutan, magtigil ka na, Amy. Anyway, inadapt ka ng PDP. Good luck sa'yo. Ang akin lang, Marlon, no? Presidente na yung kapatid mo. Ikaw ang pinakatuktok sa taksulok para makita mo sana, di ba taksulok pa gano'n, Yes, di ba? Nasa tuktok ka, yung bird's eye view mo, yung point of view mo, makikita mo ngayon kung ano yung kalagayan ng nasa ilalim mo. 3 years nang nakaupo yung kapatid mo, ni walang nagagawa kundi kumulimbat ng kumulimbat. Tapos ngayon sinasambit pa rin ng iyong bibig ang specialty hospital. Hindi nyo nga napagtanggol ang PhilHealth budget eh. Namiss ko yan, Pam. Namiss ko yan. Hindi nyo nga. Yan, namiss ko yan. Yan, namiss ko. Anyway, hindi lang si Amy Maraming mga nagbabalik na mga mambabatas. Yung iba nga natapos ng termino, nagpahinga lang ng isa para ng isang term para makabalik uli. Ano pa ba kulang nyo? Bakit hindi nyo ibigay yan sa mga bago? At yung hindi ko talaga Alam mo, ano meron talaga sa politika. Tama rin naman Marlon ng ang adhikain ng pagtakbo ni Atty. Vic Rodriguez bantayan mo ang budget. Dahil diyan talaga nagsisimula ang lahat ng success kung talagang babantayan mo at lahat ng failure kung papabayaan mo. Ang gamit nga niyang salita dyan, alpha and omega. Ibig Simula sabihin sa at simula at dulo. katapusan. Parang womb to tomb din yan, Marlon Parang may Grabe, connect yung may dalawa, connect no? yung Oo nga, parang no? womb to tomb, Yan ang no? and From the start and from the end, dapat nandyan. Kasi alam mo, Marlon, sa mambabatas naman, Marlon, no? Hindi kasi sapat. Napakararami na nating batas. Yep. Ang problema kasi, yung implementation ng batas. Ito ba ay talagang naipapatupad? Ito ba ay nai-implement na maayos? Kahit gaano karami yan from A to Z, kung walang nai-implement, gagawa ka na naman. Tapos, papatungan mo na naman kung ano yung existing na. Yun na lang libel.
kung ano-ano ang ginagawa nila, may sapat na batas para sa ating freedom of expression kapag ikaw ay nag-violate. Pero anong ginagawa? May TRICOM, may QUACCOM, meron kung anong COMCOM, di ba? Parang nakakainis. Nagiging comedy na kayo. Sa totoo lang, na nakakarindi yung kapalpakan ng maraming re-electionista ngayon na ang masakit din naman sa ating puso, Marlon, kumakagat at tumatagos sa ibang maraming Pilipino na makita mo, mas malakas ang hiyaw nila sa taong nagpapatawa, sumasayaw, kumakanta, nagpapakabugoy-bugoy sa entablado, imbis na dun sa taong seryoso na inihahain ang sarili at ang kanyang vision at programa at kung gustong anong legislative programs meron, na alam mo yun, parang saan tayo papunta kung ganyan? Yun ang nakakalungkot yung maturity ng mga botante. Kulang no? pa. Yung Bata pa. hindi ko alam na, sabi sa'yo Pam hanggang ngayon nakikita ko yung iba naka-shades lang, akit ng entablado, gaganon lang yung shades Wow. Magtitili, Ay, parang ulit nga. magtitilihan na yung tao. Bumabawi ka, Pamela. Ito, uy, salamat din sa mga nakabunggo sa akin. Sino? Ngayon, basag, casualty. Okay, oo. Buti hindi natapakan, kung hindi Nakita ko bulag nga, ako basa. minsan sabi ko, So Marlon, ito yung after election, ito unang bibili parang ako sa lamin. basag yung Hindi Pam, ano. siksikan to sa Liwasan Bonifacio. Yung siksikan, maigi ka mo, hindi natapakan na ano ko agad. Kung hindi, kasi uwi bali ako. na yan, basag pa. Ayun, basag. Mahal din ho ang salamin, Ay, guys. napakamahal. Oo, napakamahal. mahina ang... May 3.5 pa ba ngayon? Anong mo? Salamin Parang umaabot. busy. Kaya nga Kahit sa naghahanap ako frame, ng mura. Kahit sa frame, umaabot ng 5K, no? 40 pa. Kasi sa frame, tapos yung transition, ano may tawag doon? Oo, yung transition Walang specs. nagko-comment. May mga yung sa transition, yung visual mo, yung pagka nasa araw ka na Progress. Yan. progressive transition, yung Oo. progressive transition. Mahal din, madugo rin. And, Minsan unless yung na bossing, ka, ay, yung Doble vista. doble vista ka. Wala na diba? yata yun. Hindi na Kailangan uso. natin na on the go lagi. So, dapat yung ano ba? Yung progressive sa Ana CH. And Pam, balikan ko yung sinabi mo yung manunubos, no? Maniningil tayo. Tayo ang tutubos sa mga kongresista at sa mga senador na pumirma, umayon at nagsawalang kibo patungkol sa impeachment complaint na inihain kay Vice President Sara Duterte. Gayon din sa mga kongresista, sa mga senador na nagsawalang kibo at halos inayaan na lamang yung walang kapararakang pagkidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na lagi nating dasal na siya ay malusog pa rin, Marlon, sa kabila ng ganitong sitwasyon na siya ay nasa banyagang lugar, hindi niya baluarte, hindi niya bahay, hindi niya kumot, hindi niya pagkain, di ba? Higit lalo bago yung yung maninibago siya. O hindi Kasi niya kung klima. araw-araw may kausap ka, Oo. hindi niya klima. Hindi niya klima, Dahil yung weather hindi doon niya kakaiba. makaibigan yung mga kasama niya doon, di ba? Alam mo yun, iba yung maliban sa physical, yung mental health, yung Diba? araw-araw kami nakakausap. Yung ang Nasana isang, tatay ko. ang isang may edad, Marlon, kapag pinatigil mo yan ng trabaho, Oo. doon sila nagde-deteriorate, Tama, no? tama, Doon tama. lagi, doon, And higit lalo pag ang 80 years old na, iba na yung health. Iba yung health. Narinig ko yan kay Senator Jinggoy nung patungkol dun sa daddy niya. Sabi niya, pare 80 na kasi si presidente. Iba na rin pagka 80 years old. kay ano, no? Kay Okay, father niya, kay kay Erap. Joseph Oo, Erap. oo. Ay, nakakaano. Ayun, Nabanggit mo si VP Sara, Marlon, ha? Napaka-effective ng kanyang style of campaigning, no? Dahil ang sinusuyod niya, Marlon, ay yung baluarte nung mga nang-api sa kanya. JRP Pamiro. Alam niyo po kung ano man po. Sige, ano nga. Basahin muna natin yung message. Can I ask if Attorney Vic asked for a support from INC? I mean, nag-ask ba siya ng appointment to talk to the leaders and all? Alam niyo po, noong siya ay nag-iisip na tumakbo, Marlon, wala po sa factor na dapat pag tumakbo ako at hinain ko ang sarili ko dito sa politika, ako ay dapat suportahan ng ganitong sekta, suportahan dapat ako ng ganitong mga negosyante, dapat meron akong income or flow ng financial support from supporters. Wala po yun. Wala Kaya nga sa po, wala nga sa sarili niya yung magsumama sa partido. yes, sa kaya PDP. nga po mas pinili niya Mismo si maging PRRD lang ang nagano. independent. Independent mismo. Oo. Si PRRD lang ho talaga ang pumirma sa harap niya doon sa adaptation niya para sa PDP. Ibig sabihin, nung nag-decide ang Attorney Vic Rodriguez na tumakbo sa pagkasenador, ang inisip niya lang na kasama niya ay yung mamayang Pilipino at yung nasa hakbang ng may sugat. Yun din naman ang sinabi niya nung siya ay nag-apply at nag-file na sa COMELEC, Marlon, Yes, no? ma'am. Ang kanyang partido ay ang Sambayanang Sambayanang Pilipino. So, alam niyo po, ang magiging resulta ng ating election tomorrow po, no? Choice na ho ng mga Pilipino yan. Kung may mga pinresent sa inyong mga regalo na Mas maganda. na alam mo yung mga leaders natin na yan, at ang binoto nyo pa rin po ay isang Bong Revilla, at ang binoto nyo pa rin po ay isang Manny Pacquiao, Yung mamimigay ng jacket na masama loob. na yung mga ganun, problema nyo po yan.
hindi ho natin kailangan ng grupo ng mga Kristiyano, Katoliko, or kung sinong mga sekta nga ang nandyan na sasabihin natin na ipanalo ninyo. Maganda kung masusuportahan. Pero hindi po tayo nandyan para pilitin ang ating mga sarili as if, alam mo yon, yung as if na pinipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi ka naman welcome, sa isang grupo na hindi ka naman welcome, di ba? At nire-respeto natin. At kung hindi ano man natin yung sinasabing kanilang hindi welcome si Atty. Vic Rodriguez sa INC. Sila nga po ay magkasama ni Kong Dante Marcoleta sa entablado every time merong PDP rally. No, ang atin, ibigay ho natin ang nararapat na respeto sa INC. Desisyon nila yan. At kung meron silang pag-aaral at pagsusuri na ginawa sa mga kandidatong kanilang binitbit, desisyon po nila yan. Ibigay po Kung natin sa tingin kanila nila na ang hindi respeto yan. nararapat ang isang Atty. Vic Rodriguez at ilang pa miyembro ng Duterte, Walang sama na desisyon mo nila. Desisyon mo nila. Lagi rin naman sinasabi ni Atty. Vic, di ba? Walang samaan tayo ng loob. Kung mas at si Tatay Digong na lang, Marlon, kung sa tingin ninyo namumuhay kayo ng ligtas, tama, nakakakain ng sapat, nakakabili ng inyong mga basic needs, doon kayo sa alyansa. Kung yun ang kanyang na-i-offer. Ngayon, kung gusto nyo ng pagbabago dahil wala na kayong sobra, kayo ay said na said, hindi nakakakain ng tama, may problema sa pagbabayad sa ospital, bumuto kayo ng bago. Dito tayo sa PDP. Kung gusto nyo magpabudol doon sa 20 pesos per kilo ng bigas na hanggang ngayon hindi nila naibibigay, di doon pa rin kayo sa alyansa. At kung gusto nyo magpabudol na yung Taliano Gold ay pamimigay, doon pa rin kayo sa alyansa dahil sa kabila ng mga pinalalabas nila nung nakalipas na presidential elections patungkol sa Taliano Gold, ano nangyari? Hindi ba ang ginto ng Pilipinas ang binenta ng gobyernong ito? Ang masaklap, yung gintong yun, ilang ginto ang binenta? Kanino binenta? Magkano binenta? Nasaan? At saan na ngayon napunta ang pinagbentahan? Eto Marlon, may makulit dyan. So, hindi nga humingi ng Lumapit po. Lumapit po. Alam ko, Alam mo hindi, na. lumapit para magbigay courtesy. Magbigay courtesy. Nung mga unang Nung mga unang panahon, na siya ay lumabas na bilang isang executive secretary. Lahat naman lumalapit pa. Oo. Lahat naman nagbibigay courtesy, lahat ng ano. Kasi Pero may yun mga ay kausap panahon tayo. na hindi pa eleksyon, Hmm. Marlon. At hindi rin namin, ako, at to be honest, ako ha, lagi na akong kasama ni Atty. Vic. Hindi ko rin alam kung ano yung mga activities niya na outside of my knowledge, kung sila ba ay nagkausap, kung sila ba ay humingi ng suporta, hindi po namin alam. Pero ang lagi po nating diin dito at ang kung ano lang din ang sinabi sa amin at alam namin nung kami ay tumutulong na i-encourage siya na tumakbo, hindi naka-factor in kung sino ang mga religious group, kung sino ang mga businessmen, kung sino ang iba pang mga grupo ang dapat sumuporta para maging factor ng kanyang decision na oo, tatakbo ko kasi nakasuporta sa akin ng ganito, si ganyan at si ganito. Pamang Walang importante ganon. pa nga rito yung ano eh. Ang nakakalimutang pansinin ng taong bayan, sa bagay palihim kasi ito, kung sino-sino mga politiko ang pinipinance ng mga oligarko. Diba? At sigurado tayo, wala kahit isang oligarko ang nagfinance, nagpondo at tumulong kay Atty. Vic Rodriguez. Wala, Marlon, Dahil yung mga kasi- oligarko, yung binanggit mo kanina yung tatsulok, di ba? Alam mo sa nung ang tatsulok sa mga kaliwa, ang bahagi diyan yung imperialismo. Yun yung US. Yun yung pakikialam ng bansang Amerika. Feudalismo. Yun yung hindi pantay na patas na pagtingin ng Estado sa mamamayang Pilipino. At pangatlo ron, yun yung burokata kapitalismo. Yun naman yung mga oligarko. Huh? Na sila ang tunay na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Ba't alam na alam mo yan? O syempre, sinabi ni College Laila. ka. Sinabi ni Laila. Sinabi ni Laila. Di ba? Tawang-tawa ako nung kwento ni Marlon. Ay, Diyos ko, Marlon. Ikaw ba, Chico kuya ko? Kael. Kamusta po, Chico Kael? And ano man, regardless kung anong, whatever the outcome ng resulta, di ba? Ng eleksyon. Ay, tingnan mo, at least maganda nakita itong mensahe na to. Oh. Sabi ni Amelia, maganda na nga yung no strings attached ang pagtakbo ni Atty. Vic Rodriguez other than with the Filipino people. Totoo yan. Correct, kasi wala kang lilingunin. Yes. Wala kang titingnan na kunyari, nandun ka na, Utang pag na loob, pinakadya no? ng utang na loob, kailangan mong pagbayaran, wala po. And ang utang na loob na tatanawin ng Atty. Vic Rodriguez, sakaling makuha niya yung hinahangad na mandato at maibigay ng sambayan ng Pilipino, yung pangako niya. Ano-ano yung mga pangako niya? Pangako niya na babantayan niya ang pondo. Pangako niya na buburahin yung sistema ngayon ng pagliliquidate sa pamagitan lamang ng certification dahil dapat multa ultimo sa sentimo ay kwentas claras ang pagliquidate sa pondo ng mamamayang Pilipino. Tapos dapat binabantayan talaga ang budget taon-taon at pinipigilan, inaawat dito kung anumang kabulukan na insertion at higit lalo hindi papahintulutan yung mga blanco sa BICAM report. Sabi ni Ana CHO, pag nanalo yan si Atty. Vic, huyo sila. Actually, hindi po eh. Yung pag nanalo siya, you do not just become senator or anyone else na may posisyon dun sa quantity or sa bilang na bumoto sa'yo. Kung halimbawa 100 million ang Pilipino sa bansang ito, Marlon, you are not just senators to the 32 or 30 million voters na sumuporta sa'yo. You become senators to the whole
of the country. Hindi po natin kayang sipiliin na maghuyo tayo na just because hindi ka sinuportahan ng taong ito, pag lumapit sa'yo, hindi mo tutulungan. Ang magiging huyo kay Atty. Vic Rodriguez yung mga korap. Ang magiging huyo kasi wala siyang kikilananin. Correct. Wala siyang sisinuhin. Ang magiging huyo rito yung mga oligarko na pansariling interes lamang nila yung kanilang isusulong. Na kunwari may malaking proyekto para sa bayan, yung pala hindi totoo. Yung mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis, di ba? Na mas gugustuhin pang maglagay sa mga korap na opisyalis ng pamahalaan, korap na empleyado ng pamahalaan, wag lamang mapagbayaran ng tamang buwis. Na ginawa yun ni PRRD. Ginawa yun ni PRRD na kahit sino pang oligarko yan, magbayad kayo ng tamang buwis. Andito si sa audience si Tita It. Hello Hey, Tita Tita It. bro, Hello, hello hello, po, hello. Tita It. Marlon, no, bago tayo magtapos, gusto ko lang din pasalamatan ang ating kaibigan na si JJV. Ma'am, maraming salamat sa iyo. Hello po, thank you po. Hindi ka namin nakikita lately, nakakasama lately. But we know na nandyan ka, nasa likod ka lang namin lagi. Opo, umaantabay. tumawag pa yung tumawag pa ba sa'yo? hindi tumawag. Mm. Matawag pa si Joanne. Wala talagang hindi inabot Hindi yung na kaya, hindi na And kaya. salamat sa lahat, partner. Thank you. Kay Cabinet Secretary Jun Evasco, Manong June, kay Yusek Pen, Yusek Pen, kay Secretary Pete Lavinia, kay Sir Chito, kay Sir Chito Fuentes, no? sa hakbang ng may Sa sug, hakbang ng sa may sug, kilos ng napakarami pagbabago yung ang ninyo. dami nyo. Grabe. Iba Iba din. yung- Alam mo Marlon, iba ang yung- pinakamasarap iba na yung- take away Oh. after this campaign, yung lahat tayo magkakaibigan. Yun. Madalang yan. Alam mo, hindi ko naramdam sa grupong ito, Marlon, yung naramdaman ko sa BBM campaign. Na, Bakit? Naging magkaibigan yes, tayo. but very few. Konti, kasi dito Very few dami. ang Luzon, Visayas, Mindanao. No, at saka tayo yung very few ang mga nag-decide na I will keep you as my friend because sa BBM campaign, right after winning, seconds after knowing that we already have won the presidency, they started cutting the connection. Nandiyan yung makita mo yung name mo, you were removed dito sa group na to. And then nang nakita mo yung tension na parang kami lang, wala kayo. Bagong salta kayo, Meron organic nga dyan. kami. Meron nga dyan, sa inuman, nagkwekwentuhan agad paano maglaban ng pera eh. Di ba? Yung mga ang negosyo Okay, milk. money laundering agad ang Marlon, iniisip. yung ang mga negosyo talaga, milk talaga. tea, tapos ang alam mo, Ay, nakakalimutan natin Marlon habang tayo ay focus sa pangangampanya. Meron pang ahensya ng mga gobyerno dyan ang talagang milking cow ng ating bansa. Customs, hindi natin nababantayan ng customs. Ilang beses Matapos kang na election. na-promote para kumulimbat ng kung ano-ano dyan. BIR, hindi natin nababantayan. Alam nating lahat na marami talagang mga kawatan dyan at alam nating marami din namang kalukuhang nangyayari Saka dyan. natatabunan na yung loto. Kamusta yung naman ang loto? Natatabunan Ay, din okay. Marlon, yung kailangan Isipin nating natin. singilin. Kaya nga naisip ko kanina, di ba, tayo ba ay maniningil din dahil papaulan na naman, nasa season na naman tayo Marlon ng tag-ulan. Ang flood control hindi pa rin nahahanap. Yung 5,500 flood control na yan, wala. Ang BICAM anomaly hindi pa rin natin nare-resolve, Marlon. May 17, 19 or 17? 19. At ang alam ho namin na balita, gusto rin sana nating makaupo ulit ang isang Atty. Vic Rodriguez para sa isang mas may oras na pakikipagpahayag sa tao, no, kung ano na ang update. Ang huli kong narinig, Marlon, parang meron na namang isang motion na ito ay i-delay. Dahil talagang na-slam dunk sila. Justice delay. Justice denied. Nakakalungkot na ganun ang sitwasyon ng hustisya sa ating bansa. Pero ang ating mga may mga iba naman dyan na nakakapagbigay ng konting liwanag na nasampahan ng kaso ang isang Marbil, ang isang Torre, ang dalawang Remulla at ang isang Lacanilaw dahil sa kanilang pangingidnap kay PRR. Si Colonel Grijaldo, kamusta naman kaya? No? Colonel Grijaldo, Sana may kumusta? pagkakataon, Tam, na madalaw natin, mabisita natin. Kumusta ang kaso ng isang Pastor Apollo Kibuloy, Marlon, na available naman ang mga cases? Dismissed cases na kanilang ni-recycle. Ang balita ko, Pamela, yung isang nagsampa ng rape, tinanong kung nagsumbong ka ba sa barangay na ikaw ay ginahasa? Opo. Nagsumbong ka ba sa pulis na ikaw ay ginahasa? Opo. Nung hinanap yung Police report. Dapat police kasi report. meron ka basic yon. Oo. Basic yon. Aba, wala na ibigay. So, laman na this, di ba? Na talagang fabricated yung kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sana no, ang lahat ng mga potensyal na mamahala sa ating bansa ay makamit din ang kanilang hustisya sa kanilang mga personal na laban, Marlon. At sana yung yung judiciary, yung hudikatura, hindi magpabili sa kalansing ng pera. And speaking of kalansing ng pera, Pam, marami tayong nakausap. Yung iba nakausap pa natin sa airport eh. Military and police. Dapat title natin sa susunod. Panalo po ang Duterte, lalo ang Atty. Vic Rodriguez. Sa boto, kasi sila yung mga advance voter.
absentee voting ba tawag doon, di ba? Yes, yung Oo. mga journalist, Mga journalist, media, and police. yung mga and, uniform personnel. ah, Advance kayo, no? Dapat i-release yan. Ito mainstream media ha. Dapat makuha nyo yan, yung hiwalay na report ng Commission on Elections kung sa mga panahong ito at sa mga darating pang resulta, ilan ang total strength ng PNP? 180,000, 160,000 ang total strength. And ang sabi sa akin, 80% sila. Kasi iba talaga ron, hindi Duterte? makakaboto. Pro Duterte. Wow. And Malaki yun, Marlon. lahat yun, Attorney Vic Rodriguez. Wow. Lahat yun. Iba pa rin ang kasundaluhan. At ang balita natin, may impormasyon din ang Malacanang. Yun yung, di ba, na ikaw, opisyalis ka ng PNP, AFP. Tapos yung mga nasa baba mo, halos murahin ka ng patalikod. Sige, gipitin nyo kami, pero sa balota, yung kaninang Mas termino. makapangyarihan yun nanunubos kami. At ito, hindi nyo kami kayang pigilan. Na Duterte. Dahil ito amin to. Wala ka dyan sa likod ko. Alam mo para, bakit Duterte, Pam? Nung araw, yung mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, saka ng PNP, pag nag-a-apply, bumili ng bagong kotse, financing, ginagawa nila, nandadaya pa sila para itaas lang yung sweldo nila. Ayan na. Ngayon, they can dahil afford. tinaas ni PRRD, doble, from 17,000 naging 30,000 to 32,000 ang entry level sa PNP. Sila na ngayon ang hinahabol ng financing Oo, para kumuha ng bagong kotse. Ibig sabihin, at alam ng PNP yan, alam ng AFP na yan, na si PRRD lamang ang nagbigay ng dignidad sa kanilang uniforme, sa kanilang trabaho, at sa kanilang tsapa. Kaya Marlon, yun naman ang balik ng mga taong ito na pinaangat ang hindi estado sa buhay, yung dangal ng kanilang pamumuhay dito sa bansa at paglilingkod sa bansa. Ang balik naman ng mga ito yung magandang yung loyalty na binigay nila kay Tatay Digong. Wala lang talaga silang magawa doon sa pinapakitang performance ng mga nakakataas sa kanila. Kung Na ginikipit sinasaliwa ang batas, na sinasabihan na ng abogado na labag sa batas yan. Tapos sasagot ang isang opisyalis ng PNP na kung may sa tingin yung labag sa batas, kasuhan nyo na lang kami. Basta sila i-implement pa rin nila kahit alam nila na labag na sa batas yung ginagawa nila. Pero tatandaan natin, ang GABA, Di magsaba. Dili o diri Pwede magsaba. rin, di magsaba. Pwede Di yun, magsaba. Gaba di magsaba. So, ano yan eh? Parang kung Sa Kapampangan, ano ang gaba di magsaba? ano ba ang GABA? Karma. Karma. Ano ba? Mga katete PH. Kebon, ha? Ano? Patulong PH. Paano sa Kapampangan? Uy, kamusta si PH? Dami nagtatanong nakaraan sa kanya. Dami Naging mong busy. fans, Brad. Yung lolo natin naging busy. Puno nga pala. And muli sana makapag-vlog pa tayo. And maraming dayaan na nangyayari at pangontra lang po natin sa dayaan ito, yung overwhelming votes. And yung people power votes, ilabas po natin to, yung protest votes, ipakita po natin bukas. At hinihiling natin lahat bukas na sana kung kayo ay may berde na Damit. yun po ang isuot ninyo. Si Tita Cecil, maraming green. Yon, maraming green, no. Yung Please mga wear green yung mga tomorrow. green-minded, ilabas nyo muna yan sa pamamagitan ng damit. Huwag nyo na munang i-reflect sa inyong kulay ng balat. No? Marlon, Oh. grabe yung pagiging ano ko ngayon. Kung may nakita mo, morena. gano'n kaputi ng alaw, ayan. Diba? Grabe. Yan, nangitim, no? Umabalik ko pa mo. Embrace. Talagang pumaya tayo. Parang madilim yung mukha mo. Magmadilim, no? Parang nagdidilim ba paligid mo? At sabi, maitim. Sabi, Bisaya yung nag-comment sa akin, madilim yung mukha mo. Mamatay na ba ako? Yung pala maitim. Cute na Shoutout kita. sa mga Bisaya. Shoutout sa Oy, inyo. mga kababayan ko po sa mga Gaba ay kapwa. tinunglo o tunglo sa or curse. first. Naging tan na daw tayo. Naging tan. All green po bukas. Talagang Mahirap po ganyan. yung all green tayo eh. Kahit mataas lang po. Yung pa, joke lang Tita sila. Cecil. All green. Yung mga may green Si Ate B ba to? Si B ba B, to? Vi, Uy, at kamusta yes. si Tita B? Bawal daw po po ata ang may may... tatak ng Wala namang tatak. Dapat po wala ng statement shirts bukas ha, na vote or yung kandidato. Yesterday was the last day of campaigning ng mga ating kandidato, Marlon, no? So, Pero pwede pa tayo mag-ano Oo, pero tayo mga bukas- netizen, pwede pa magtawag, pwede pa mga alimenti, pagan mo natin, mga kampanya ho tayo. bukas po magsuot ng berde. At alam mo Marlon, doble ingat din bukas dahil alam natin na bukas din marami ang, alam mo na, mga kalungkuhan o krimen na maaari pang mangyari, no? Hindi maiwasan yan. Lalo sa mga hotspot areas, no? Manatili ho tayong mapagbantay, mapagmatsyag, at yung sa tingin natin mga kalokohan na mangyayari sa mga presinto bukas, i-record po natin at iulat natin. Kayo mismo maging vlogger sa sarili nyo. Yes. Kayo mismo gagawin nyo yun. And ayun, kailangan ho nating bantayan at kailangan nating patunayan sa gobyernong ito na sukang-suka na tayo sa wala pang 3 taon pamamahala ng Marcos administration, na ika nga ibalik natin yung tama na, sobra na. And dapat nga palitan na sa 2028. Ako Marlon, best effort ako bukas na makauwi at makaboto, no? But I already have a very, very, very early morning duty na alam ko doon ako maiipit. But whatever it is, alam kong ang puso ko, ang oras ko, ang mga sakripisyong ginawa ko, ang pagbibigay ko ng aking
todong lakas ay para sa tamang tao. Nandyan ang isang Attorney Vic Rodriguez na aking talagang sinuportahan. Unang-una pa lang, nandyan na nanganak na rin ang aking tiwala, Marlon, na suportahan ang Duterte dahil kinakailangan na, nung nag-decide na tayo ay sumampa at maging parte ng PDP, automatic sa atin na dapat team player din tayo. So we embrace everyone there and we trust everyone na nandyan na talagang paglilingkuran ng ating inang bayan. Go out and vote. Ako boboto bukas. Maraming salamat po. Ako